appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hermes mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Yes, mo pingakalap mga kasangkayan and adi kita nasulod hataramdan ballroom ng bayan na program. Dinila DYES, Radyo Pilipinas, Borongan and kapartner ni Ate Daisy. Nga ditun ka alas 6 yan nga kalop. Kumusta kita nga tanan? Kumusta ton aten Lunes nga adlaw? Nagbabaga no nga Lunes nga adlaw. Ano ko ni ate bagamanin hiton summer. Oo, ano? Tapos na yung summer pero kulang paghihapon hiton uran. Yan, maya din epekto hiton sinisaring monsoon break. Nahinay iton habagat. Tapos nasa ring paano sa padida nga explanation. Nagtikang na iton onset hiton drought. Ini nga ning El Nino. No? So asya iton nga naging mapaso na aton panahon. At ma-expect kita hiton nga dapiton masunod nga mga adlaw. Pero mabalik nga how iton kuno nga habagat. May dala sinisari nga monsoon break. Nahinay iton habagat. So nagiging mapaso. Ngayon maadlaw iton panahon. Pero anuman iton panahon, di kami di Radyo Pilipinas Borongan nangingimbitar para maging kapartner sa Kopin 1 Hour atin Monday edition iton atin naman program. So magandang afternoon. Aton permaminti nakaantabay hit atin programa kada suga diningatak na. And syempre ito naton mga magiging kapartner pa. Kaya na ato na ginaabrihan iton pinakahiluag nga dance floor iton bugos nga universe para naton makapartner, no? Labi na kon maupay iton dalagan naton nimo sa kadlaw, naging mabinungahon ba? Naging produktibo ba sangkay? Aton imo sa kadlaw para pwede ka na sumayaw. Kunwari tiagi akay kawang iton June 15 kasi tomorrow is another day. Dapat may ada kita bisan laguti nga tiagi for today. Para diri na sasayang iton aton adlaw o iton aton oras. Kasi buwas medyo pa man kuno buwas ati pero iba na ito niya nga adlaw, iba na nga panahon, no? So kailangan naton aton pwede na matrabaho, trabaho na lang. Takay kuno ati aton ginsusunuan. Aton trabaho sige la kasi Monday. Total nakapag man ka mo, nakapag long weekend man ka mo, 'di ba? Long weekend. So, yan arangkada. Hadton atin tagsa-tagsa nga mga trabaho labi na hikamo Pero yan nga nasulod nga si Mana. Dero-diretso 5 days. Iton na work. Labi na waray na shortened. Wara na compressed nga 4-day work week. Halakilawan yan ang mga oras. Ano daman aton sa ring iton DOST Pag-asa. Magdedero-diretso pa ba ini? Nga panahon nga mapaso. Ang kanan yan ang alas 4 nga forecast ang DOST Pag-asa June 15, 2026. Apektado lagi hapon kita din Eastern Visayas. So meringaning Eastern Visayas supod na ito nit Eastern Samar Island. Maupay iton panahon, magdedero-diretso iton maupay nga panahon darahiton easterlies. Magkakamaya din isolated nga mga pag-uran, pagdalugdog. Yan posible naman iton flash flooding nga ni landslide. Metro Manila, mas maurupay pa iton iyo panahon. Localized thunderstorms. Asya iton magpapauran iton nga tigda nga mga uran pero diri naman nag-iiha pero dito sa Metro Manila dara kay mga simentado man kamo iton tigda nga mga pag-uran nagreresulta naman hiyahin na pagbaha diretso at least kita din diri pasugad iton threat haatan iton aton layan na ginababantayan nga dapat maging andam kita iton nga El Nino nga katmarano.
Okay naman, paborabli para ito naton mga kasangkayan nga magbibiyay dagat, pati naton aton mga puro pangisda. Siya gadano, damo ito naton isda, buro barato yan ito naton mga produkto tikang dagat, dara kay maupay iton panahon. Tapos di naman daman kami haboronggan kay iton bang mahiyom-hiyom duman di dito naman mga tricycle drivers, ito naman di mga pump boat operators, no? Kasi may ada nila fuel subsidy for 13 weeks daw, so mga por lo menos 3 months at 100 pesos per day ata. Di dala ito weekdays. So, na-equivalent hiyahin na mga 7,000 pesos nga ayuda tikang hiton local government unit. Hiton Borongan kumo ayuda, pag-ayuda hiton na mga trike drivers nga hanhadi baahan gimamahali aton gasolina haros giguguti ila aton na biyahe may isip nimo. Mo pa nga niya na kay medyo bininta. Naibanan aton na presyo hini pero mahal lagi hapon. So asya naman nga aada pa iton ayuda tikang naman hiton atan city government hiton Borongan. So aside la iton han mga ayuda nga nakarawat tikang national government, di ba? Kaya daman hadto nga iginahatag daman no pag-alalay hiton aton mga nagpapakabuhi. No nga mga motorista, tricycle drivers and pump boat operators. Ngan may dadaman hadto mga local government unit, di ba dinihan atin daman na probinsya naghatag daman hirahin ayuda mga coupon. So ining iginahatag di Borongan coupon iton hiya. No, diri hiya cash. No. Kay para masiguro nga gasolina talaga iton gagamitan. No, iton mapapalit. So may da coupon di naman hin mga accredited nga mga gasoline station. Di dalay pinipresentar. Somehow bulig-bulig na tala at na mga nagpapakabuhi. So ibig sabihin aada na lang kita hiton sakto lang nga pasahe. Kasi hanadi na naaawod naman kita pagpasailan eksakto tapos hero-hirayo pagkatapos naman hikitala iton pasahiro. Mahatag kita hin pasobra iton atin pasay. So pagkaya na may daman nira ayuda. Ibig sabihin nga ni asya lagi hapon iton na presyo hiton pamasahian din hiton syudad short ride 11 pesos at tricycle. And of course mga kasangkayan, haluyuton karisyon ito natin naman program, ada naman ito natin mga balita, impormasyon. Ate Daisy, ano ba iton mga impormasyon niya na? Iton mga ada, ito natin mga balita. Okay, ato na nadakop ini. Nga wanted din hinaman haatan na probinsya, Darahin kaso nga statutory rape o pag lugos inihin bata, iginaakusara. So, top 3 most wanted dito ng bugos nga Eastern Visayas. Naaresto habong tuhan Taft kakilap nga adlaw. 38 anyos la, Pero ato niya kaso statutory rape. Lugusin amo pala ito na asunto kontra haiya.
aligasyon na siya nga akusado hiya. Panlugasin mga 13 years old below. Nga bata siya nga statutory rape. So, ay ito turn over inihiton aton mga otoridad. Taga-kuan inihiya, taga Dolores. 38 anyos, laborer alias Dexla iton na ngaran nga ginapagawas iton aton mga otoridad. Tapos aton warrant of arrest iya dated May 7. So, una lang nga simana. So, syempre, gindakopian mga otoridad. So, aparte ito natin naman mga otoridad, nahiserbi aton hostisya nga dahaton biktima. Kapag kadakop, hininga suspitsado. Alright, magandang afternoon. Magandang afternoon, Ate Mer na amboy manggupit. Tika nga Hong Kong. Nakaantabay permiton atin program. Thank you for joining again. Nga nato natin mahusay nga friend. Maria Moralios, maupay nga kalop. Ato naman iniya somewhere ha. National Capital Region. Thank you for joining. Ngan samtang padayon kita hiton ato naman program para to nato naman mga nagbo-birthday yan ang adlaw, adinan ato na regalo. Diri kami nangangalimot ha. Kay danahi kami lakuno ito na great ha iyo, hito niyo kaadlawan. So diri nato niton pinapalampas. Ito naton birthday song haros kada adlaw hiton ato naman program. Mga nagbo-birthday na June 15, 2026, this is for you. Namon ikaw magmalipayon, tagan kauntahin halawig nga kinabuhi, nganhin maupay nga kabubuason. Sige natin din ang mga friends. Oy, sa didi, dating Chief of Police ito na Borongan, PNP. Ikaw magmalipayon, Sir Clark Chavria, happy birthday. Oy, kasi oras nun. Igasi taga-Libon, Edwin Opinia, happy birthday for today. Joe Kalota, happy birthday. Pati kan Resplenda Mikono. Oy, what a unique name, Resplenda. Mikono, happy birthday, Angel. Happy birthday. Adiliwati Mark Eliazar Padua. Dati nga intern sa aton na istasyon. Happy birthday. Jocelyn Cortan, happy birthday. And pati hiton admin, hiton Isomelco Central Area Office, yan hiton birthday. Ay, okay. Doc Nanet. Opiniano Alivio, hiton Cebu. Happy birthday. Arayo liwat man birthday, Sige, basta para to natin man nagsasalinurog ito nira kaadlawan niya na bisan pa ito natin tigpamatiyan na nga oras. Malipayan nga kumplianyo, enjoy your special day, maging mas pinasalamaton. And sana damo pa nga birthday ito niyo i-celebrate. Anakon kasing-kasing, punuhin pagtuman, ang tinuod nga gugma, waray katapusan. So again, happy birthday ang ating mga celebrators. Yan ang adlaw, June 15, 2026. Alright, ano daw lato natin iba pa din ang mga balita. Tika nga, DepEd Eastern Samar Division pinagi kan Sir Cyril Chiquito. Naging produktibo ato ni Ira, aktibidad yan na kay ano ko no.
Nakigsumpayan hira nga daton lokal nga gobyerno hiton Taft, LGU Taft, nga ginarepresentara ni Sir Kyle T. Kay ano ko no ini ate, mga kuan na inihiya, mga pitad na ini may sumpay hiton. Pagplano na hiton ka na ni Eastern Samar Provincial Athletic Association meet. Oo, kay kaulangan temprano ini nga temprano ini nga pagplanuhan. Kasi diri nga tanan nga mga oras pwede bantaron nato naton mga estudyante eskwelahan. May adala allotted nga mga panahon adlaw para iton mga extracurricular activities. Yan na iton ira instructional block. Diri pwede gamiton para in practice, para in mga district meet, para in intramurals. Ito nin bubuhatan di dahiton na oras nga waray klase o di nga ni di dahiton na weekend o di nga ni di dahiton ni ginalot nga 10 days antes matatapos ito na particular nga term. For example, antes matapos ito term 1, may da 10 days dida pan-compute iton grades nira ma'am and sir. At the same time, pag-hold iton nga mga activities nga may ada connection hiton pag-aradman hiton ato naman mga kabataan. So asya iton nga nakig-meeting ato naton mga taga-schools division office iton Eastern Samar para hintemprano nga pagplano. Di ba iton kuan iton provincial meet ato pa man nga ni iton hit dani November, December. Pero bilibak ito na aton mga taga DepEd matatag, no? Siguro dara kay haros kada tuig asya man iton iton mga activities. So namamaster naman nira. Alright, may dana kita 26 minutos sa nakalabayhan, alas 5 akala pataramdan ballroom ng bayan and more. Nga na ito napakiana, no? Bayan na ito may ada kaya shooting incident dito naman na Albuera, Leyte. No? Nahitabo kanina, may ada pagod mga naawat at ito na kinabuhi. Pero iniin dayon nga gin-actionan naton Leyte Police Provincial Office. Ano, parang sort of ambush. Duha adto na namatay. Wow, adi naman yun maupay nga balita. Namiminta na para buwas nga adlaw, para ito na aton mga motorista. So gadi dito na akin ka-partner yan na. Kan Engineer Mark Gagwa. Hala, may ada pag-iban hiton presyo. Hiton diesel 3.71 nga dahin 5.71 kada litro tinikangan buwas nga adlaw. Iton na ubos iton na presyo iton diesel kanan sasakyan ini ano kanan 4 wheels nga sasakyan. Okay, tapos naman iton kerosene naman, maiban damanhin 50 nga dahin 2.50 kada litro. Gasolina naman, bangin ko no mag-rollback hin 32 centavos kada litro or mag-umintohin nga da 1.68 kada litro. Okay, daman, no? So aton sigurado iton na rollback, iton diesel ngayon kerosene. Tapos iton hitaas, iton na rollback, iton diesel kay pwede posible umabotin 5.71 kada litro. So asya naman ito nagpapamulat para ito na aton mga motorista buwas nga adlaw.
Agri-Fisheries Fair. Buwas nga adlaw or yan na? Oo, di dia Borongan. May adi sumpay hiton charter celebration. Hiton na syudad. Kakulop nga ni nagkamay adaliwatin coastal cleanup. Dia Bye-Bye Boulevard, no? So, 31 minutos na nakalabayhan. Alas 5 akala, Pataramdan Ballroom ng Bayan and more. And happy ballroom kan Tatay Ingo ni Sir Abner. Memoration family, dida pagbabangnan. Mama Nieves. Amosco, tama? Dida Barangay Bugas, permanente na kasyunin. Kuya Alex Grafiel, kumusta ton sa kadlaw? Sana damo aton binta. Para haton iya mga baligya nga. Kutsilyo, bolo, no? Sundang, ug iba pa. Ay, adin bag-o, linog. Dito ha, Davao Oriental. 6.6 magnitude nga linog, alas 5:18. Iyan na nga kalup. Pero at least kuha niya halarom 86 kilometers at niya hilarom. No? Didapit hiton Philippine Trench. Harani at pagbantad. Lokasyon 5.77 degrees north. So, didihiton kadagatan nga area. Taas, 6.6 magnitude. Sana waray danyos. Konektado pa ba ini? Haton 6.8. 7.8 magnitude nga linog. Kasi dito lagi hapon nga area. Although aadi na hiton kadagatan good. Adto niya na nga pagbantad. Alas 5:18, 6.6 magnitude nga linog. Davao Oriental. 165 kilometers south, 53 degrees east, iton Governor Generoso, Davao Oriental. As iton adton exact nga location. Hala kung ano daman nga klase iton pagbanta diya, tectonic bahiya. Oy, diri maabre siguro damo iton mga na-view.
39 minutos sa nakalabayhan, alas 5 hakalop. Hataramdan, ballroom ng bayan and more. So, adito natin mga wall. In terms iton mga balita, adton bag-o nga linog nga nahitabo. 6.6 magnitude. Ano dito naman ha Mindanao? May ada na kita 43 minutos sa nakalabayhan, alas 5 hakalop, hataramdan na ballroom ng bayan and more. Oo, padayon iton atin program and I guess adi na kita hiton na last part atin program. And thank you Kanki Biz Archie si Musinius watching right now. Maupay nga kulop. And where are you? Kita magpuro kaya ka, kaya luman at dun ato
And Jennifer Gulmatico. Hello, magandang hapon. Shout out from Borongan City, Eastern Samar. Thank you for joining. Ay, pati kanda apoy miyo. Lola Nena, magandang afternoon. Kumusta sa kadlaw? So, sitwasyon na diha Borongan, marisyo na daman kada club, no? Dara kay iton mga estudyante nagpapauli. Labi na diha amon na alang-alang. Ano kasi nalabay iton aton mga kabataan tikang Eastern Samar National Comprehensive High School. Aton iba nagpabaktas ti pakada sawang. Siguro pagsakay daman ti pakadto ito ni iratag sa tagsa ng mga barangay. And syempre aton iba, di naman talaga na-reside. So pagkalop okay man la ibaktas. Nga nato din ang mga kasangkayan. Kung gusto niyo naman mamatihin na radyo kanan sa kaadlaw, pero waray ka mo radyo, pero may ada ka mo cellphone, pwede niyo mahimo. Download lahiton na application nga PBS receiver. So pwede na nimo mahimo nga radyo. Ito nimo cellphone sakopin sa kaadlaw nga mabatian ito na aton mga iton bugos nga programa iton Radyo Pilipinas. As in bagalahi iton na radyo, no? Iton imo cellphone. Pwede liwat kamo mag-follow iton TikTok Radyo Pilipinas Borongan, pati YouTube para ito natin naman mga balita, impormasyon.
jamuan maganda. Alaman namin ang mahal nga tuwa kay Antiarasa jamuan na hanga ang mga okasyon labi na patron ang mahal nga tuwa ang iraayon ang mga bisita diri nagkaalam ang mahal nga tuwa ang hinahampangan sige ang hugan And yes, mga kasangkayan, maaram ba kamo? Nga dito United Kingdom, bawal hiton kabataan nga nag-iida 16 anyos ti paubos iton pag-access sa social media. Oh, talaga. 16 years old bawal. Kay hikitano. Kamang kapaurat ito na aton anak diritsula basta nagulo gusto palitan iton cellphone. Para makagamit. So bawal kuno dito United Kingdom. At ton social media para ton mga kabataan 16 years old below. Asya ini aton iginanunsya ton era Prime Minister Keir Starmer. Diri pero pwede gumamit ano yung social media. So gaditon Facebook, Instagram, TikTok. Pagproteher daw inhiton era kabataan tikang hiton na mga hulga online kontra ito ni era kaligtasan. Nga na para liwat malikyan itong social media addiction. Takay din niya aton ano? Tuhan sayaw, kumatuhan sayaw, waray. Wara kita balaod nga sugad. Bisan nga nito naton mga kabataan ito niging pipinanlibang ano? Gadgets. Yung kaguntiayan pa. Paggugulula hiton pagpipindot. So, ini nga irapitad para maproteheran itong ira mga kabataan kontra hiton na mga hulga online ngahin para malikyan itong social media addiction. So, pwede na hira maka-access itong social media pag nag-17. Waray uan, waray karigo, ay may uan. Sinulalaki may batuta, nga itulubal ang pangunta, kababayan ang pangunta, pinabatuta. Sinulalaki may batuta, nga itulubal ang pangunta, kababayan ang pangunta, pinabatuta. Ay inday, maghirot ngan paglikay, ay bangin ka mabatuta, ang mga istambay. Pamati, Yan bueno mga kasangkayan, our time is up. Dini kita nagtatapos sa Panlunes nga edisyon, Taramdan Ballroom ng Bayan and more. So nga rin ito naman Station Manager Ate Rose Rivera Abundad, Min Officer Kuya Razel Boboy Robin, Chief Tech Joy Policarpio, nga naka naging kapartner, Engineer Mark Gagwa. Ini Daisy Lalaw sa Bilizar, nasa rin gidami nga salamat inyo pakigusamo, pay nga kalop, and God bless everyone. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Anaton oras mga kasangkayan, may ada nalakita 5 minutos ug sa mag alas 6. Ngan parahan aton mga balita iyan na.
Siyahan ha balita national padayon nga ginaapura hiton Department of Public Works and Highways kon DPWH sa ton pag-ayad ngan rehabilitasyon haton mga kalsada ngan tulay nga nadistroso haton magnitude 7.8 nga linog para mahibalik ang konektibidad ngan tuhay nga daloy hiton transportasyon ha mga apektado nga komunidad ha Mindanao. Ha situation briefing nga ginpangunahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Igin-report ni DPWH Secretary Vince Dizon nga nagpag-ias na aton ahensya hin mga mabubugat nga mga kagamitan o heavy equipment tikang hiton gobyerno ngan pribado nga sektor kaupod na aton mga engineering personnel para suportaran aton clearing operations. Tapos pag-imbestigar hiton hiluag hiton danyos nga naton mga buruhatan bahin ha reconstruction haton mga partikular nga apektado nga lugar. Samtang halay naman nga balita, investigasyon haton napapabayan nga makamaratay nga snail fever ha mga parag-uma ug parapangisda igin insister ha kamara. Ginkondinar nga nananawagan na aton magbabalao da Kamara de Representantes hinusa nga panhaluag nga investigasyon may unong han ginaaligar nga pag-uswag aton kampanyahan gobyerno waray pag-uswag nga kampanyahan gobyerno kontra schistosomiasis kon snail fever usa nga grabe nga sakit nga padayon nga nagpapakuri ha mga kablas nga parag-uma puro pangisda nga natun-ira mga pamilya ha mga probinsya. Pinaagihan House Resolution number 1059 nga salawad ni House Minority Leader of 4Ps Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ngan Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzales ginaghat ang House Committee on Health nga usisahon aton implementasyon ngan kaepektibo haton Schistosomiasis Control and Elimination Program hiton Department of Health. Sigon kan Libanan nga usagi hapon nga medical technologist labot lahaton pagiging abogado nagpapadayon nga seryoso nga tarhog nga pampubliko nga panlawas aton nasabi nga sakit ngan diri maminos in 28 nga probinsya ha Visayas ngan Mindanao partikular na din Eastern Visayas karaga nga Northern Mindanao. An schistosomiasis sinusa nga sakit nga napapabayan nga dako adton danyo sa pinakakablas ngan pinaka-vulnerable naton nga mga kababayan adton mga subsistence farmers para pangisda nga natun-ira mga anak sa ring nilibanan ha usang opisyal nga pahayag. Ang sakit indarahin parasito nga Schistosoma japonicum nga nabubuhi ang mga kontaminado nga tabang nga tubig kon fresh water nga nahibabal hinataw pinaagi ang mga infected nga suso o snails. Nagdudurot inihing grabe nga pagsuulhatian, pagdako hiton atay, anemia, pagkalangan han pagdako hiton kabataan nga naseryoso nga kondisyon in permanente nga danyo sa mga organs hiton lawas. Sentro ha resolusyon aton na bisan pa may ada mga programa adton na Department of Health sugad aton tinuig nga Mass Drug Administration pagkontrol haton mga suso ngan sanitasyon ha tubig padayon lagi hapon ini nga nagunit nga sakit ha mga komunidad usahan ton mga naiiba nga epekto nga gintutudlo ka investigasyon amaton kamatuuran nga diri lataw aton apektado hini nga parasito kundi pati aton mga hayop sugad hiton karabaw, mga baka, mga ayam nga nagsiserbi nga reservoir o tagdarahaton sakit nga nagpapadayon haton sirkulasyon hini. Tuyo haton congressional inquiry nga matudlok aton mga polisiya nga implementation gaps ngan mahibaruan kung kinahanglanan bahin na mas agresibo ngan mas dako nga pundo agud diretso nga mapuo aton impeksyon. Laki paton man nakikita nga solusyon ha ilarumhan resolution amo aton pagparigon haton pundo para haton SCAP pagpakasug haton kampanya papanhaluag ngan pagpainom hin medisina mas marigon nga koordinasyon habot nga haton mga ahensyahan gobyerno pagtuhay haton mga infrastruktura para haton limpyo nga tubig ngan sanitasyon ngan intervention haton veterinaryo para ha mga hayop nga may ada dara nga parasito.
An padayon nga pagka-adensis to psoriasis indiri isyo hapan lawas. Isyo liwat inihin ka mutangan ha kabaryuhan ngan pakig-away kontra ha kakablasan. Kinahanglan siguroon hito na aton gobyerno nga aton mabor nila vulnerable nga komunidad indiri mabibilin hini nga gira kontra hining nga nakakairapa nga sakit patapos nga pahayag ni Congressman Libanan. Mga kasangkayan, magpabilin nga nakatsunin na DYES parahan bago nga mga balita. Para Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.